Wait, yun. So type 8 nga kung ready ka na dyan. So wag kang kukurap. Bakit? Kasi mabilis lang tong itatopic ko ngayon. Okay? So ito na yung makakatulong sa'yo na sistema na dapat mong i-apply. Okay? Ibig sabihin ng i-apply, okay? So yun, nakabukas yung... Ano ba yun? Wait lang guys Nakabukas kasi yung annotation eh. Hide. Yan. So, para hindi makapag-annotate yung iba. Ayan. So, yan, para hindi mapagsulat. Ayan. So, makinig ka lang maigi. Bakit? Kasi ito na yung sistema na dapat mong i-apply. Okay? Importante po sa isang grupo, okay, hindi mabubuo ang isang network kung wala talagang sistema. Hindi kikita ang grupo or yung buong grupo ng Unstoppable Generals, walang lumalabas na milyonaryo dyan, buwan-buwan, linggo-linggo, okay, araw-araw, minuminuto. Okay, ibig sabihin po, walang lalabas na mga millionaires, mga ibang may mga resulta, may mga sasakyan kung walang sistema. Okay? So ito, pwede mo siyang i-apply. Okay? Hindi lang para sa sarili mo, para sa grupo mo. Okay? Bakit? Ano yun? Tamba. Sino yun? Ayan. So, wait lang Iano ko lang Ayan. So, thank you. Grabe. Ganda ng sounds. Ayan. So, Unstoppable System. Okay, welcome po sa lahat po ng Unstoppable Generals. Basic of Digital Marketing. Okay, sa isang grupo talaga, hindi talaga pwede na mawala yung sistema. Bakit? Kasi hindi mabubuo or hindi ka kikita dito sa crowd, hindi ka maduduplicate pag wala ka pong system na tinatawag. Okay? Pag wala kang sistema. Kaya importante po na dapat sa grupo mo, ina-apply mo itong tinatawag natin, pangalanan natin siya, Unstoppable System. Yan, the basic of digital marketing. Itong system na ito, ng ating grupo, okay, step by step process po yan. Ibig sabihin, naka-process oriented tayo dito. Hindi lang yung basta nag-i-invite tayo, okay? Hindi lang basta yung nagre-recruit or, uy, nawala yung ano ko, isa kong screen. Wait lang guys nawala kasi dito yung screen ko eh. Ayan, so, sorry. Ayan, so importante po guys, yan, so sistema. May step by step process po tayo dito sa ating sistema. Hindi lang yung basta-basta ka lang nag-i-invite tapos ngayon, yung in-invite mo, iiwanan mo lang. Okay? Dapat yan, padaanin mo yan sa sistema. Or ikaw na nag-uumpisa dito sa negosyo, dapat dumaan ka sa sistema na to. Okay, so umpisahan natin. Ayan, so step 1. Meron yung step 1 guys. Okay, ano yung step 1? Kung ikaw ay bagong join, okay, bagong sali ka pa lang dito sa Crowd 1, dito sa grupo natin, dito sa company, ang unang-una mong gagawin, okay? Step 1, umattend ka muna ng training, okay? Naniniwala ba kayo training is the backbone of the business? Type 1 mo nga dyan, okay? Training is the backbone of the business. Naniniwala po ba kayo? Ayan. So, syempre, importante talaga yung training. Kung ako po ang tatanungin, okay, sa ganitong klase na negosyo, pag hindi ka nagtitraining, wala kang alam. Yes. Pangalawa, pag hindi ka nagtitraining, tatanungin ka ng mga leader mo, anong isasagot mo? Manood ka na lang sa YouTube. Okay? Baka ganun na lang yung gagawin mo. Ayan. So yun, baka ganun na lang ang gagawin mo. Okay? So wait lang Nakaano kasi. Speaker naman. Yan guys Ayan. So importante po na umaattend ka talaga guys ng training po. Okay? So ano yung mga training na attenan mo? Ito yun. Pag bagong join ka, huwag kang basta-basta mag-i-invite. Minsan kasi tinutulak natin yung mga leader natin eh. Ang nangyayari, nanghihina agad. 'Di ba? Tama ba ako? Ang nangyayari, nare-reject, nawawala agad. Okay? So since na ngayon, meron tayong tinatawag na Zoom training, na uso yung Zoom. Kasi wala naman 'di ba social distancing, paano ka makakapag-training?
Okay? So ngayon, ginawa nating sistema, nag-adapt tayo dito sa online system. Okay? Kumbaga, nakasampa tayo sa online system. Okay? Dati noon, offline, ngayon naman, online na. Di ba? Ang ganda, nasa bahay ka lang, nag-training ka. Natututo ka na, kumikita ka pa. Okay? So, yung number 1 na atinan mo is yung New Affiliates Orientation Training. Bakit? Yung NAO. Diyan tinuturo po every Tuesday, 9 p.m., umatin ka. Every Thursday, umatin ka, 9 p.m. Bakit? Kasi diyan tinuturo yung how and why of the business. Paano mo gagawin at bakit mo gagawin yung negosyo. Okay? So pangalawa, itong training natin na to, itong system, dapat umaatin ka nito. Okay? So consistent na natin tong ibabagsak sa grupo. Ayan, so as per po ni upline na apply natin, si upline mon, okay, ibabagsak na natin to sa grupo every week. Okay? So itong system natin. At umaatin ka rin ng mga special training. Kung may mga special training, yung mga uplines mo, dapat umaatin ka dyan. Okay? Kumaga sunod ka lang ng sunod sa mga nagtuturo, nagme-mentor sa'yo dito. Okay, patlo, umatin ka ng digital business presentation. O, di ba? Diyan tinuturo po yung about sa business. Okay? Technical training, dapat umaatin ka niyan. Bakit tinuturo lahat eh? Di ba? About sa pasikot-sikot sa dashboard o yung mga kaalaman sa dashboard. Bakit? Kasi minsan may mga nagtatanong, upline, bakit hindi ko mapindot tong ano? Bakit hindi ko maklaim? Di ba? Ba't di ko maklaim tong ano, yung tawag dito? Planet IX. Oh. Sabi no, ba't di ko ma-claim tong ano, yung tawag dito, Mindo. Oh. Nagtatanong ka ngayon, o upline, bakit ganito yung Bigster? Kasi nga, hindi ka umatin ng training, guys. Okay? Importante, umatin ka talaga ng mga training. Pang-apat, umatin ka nung ano ngayon, online marketing ngayon, no? Facebook marketing, module 1, 2, and 3. So magkakaroon pala tayo ng module 3. Okay? So module 1 and 2 pa lang yung ongoing natin. So magkakaroon din tayo ng module 3 po. Yan. So umatin ka rin dapat yan para matutunan mo yung tinatawag po na online marketing. Okay? So ngayon kasi pandemic, di ba? Paano ka makakapag-market, makakapag-conduct ng mga presentation sa house party or offline? Di ba? Kung hindi mo ina-apply din yung online system. Okay? So actually guys, kami, natutunan namin yung Facebook marketing, in-apply namin doon yung mga house party. Okay? So kanina lang natutuwa ako kasi meron kami kaninang house party nung aking asawa dito lang malapit. So nakilala lang namin yun through Facebook. Then in-apply po namin dahil natutunan po namin yung online marketing. Kaya dapat umattend ka rin po ng Facebook marketing. Every Monday naman po yan, attend ka. And then 5, dapat meron kayong online academy. Okay? Dapat yung mga leaders nyo, na-enroll nyo yan. Or ikaw, okay, nag-enroll ka sa level 1, 2, and 3. Mga online academy po. Okay? Actually, sa team namin po, okay, so in-apply na po namin yan, ongoing po yung level 1, 2, and 3 po. Okay? So importante rin po bakit kailangan yan. Kumbaga, extra activities din po yan sa mga grupo. Okay? Para mas matutunan ng mga new members, ikaw mismo matutunan mo yung about sa negosyo. Okay? That is the step 1 na gagawin mo. Umatin ka ng training. Okay? So noon nga, ganito ginagawa eh. Punta ka ng office, mamamasahe ka, ngayon wala na. Tama ba? Wala ka nang gagastusin. Napakaganda, online system. Wala ka nang poproblemahin pa. Uupo ka na lang sa bahay, gagandahan mo yung pwesto mo. Ang mangyari na lang sa'yo, makikinig. Napakadali. Tapos ngayon, idadahilan mo minsan walang internet, hindi ka maka-attend kasi nga walang kahit ano. 'Di ba? O anong gagawin mo? Gawa ng paraan para matutunan mo yung negosyo. Tandaan nyo po guys, negosyo mo ito, ikaw ang naglabas ng puhunan, okay? Importante na aaralin mo yung negosyo. Kaya importante, step 1 is attend training. Okay? And then, our business, kung pinasok mo, coachable po ito. Okay? Kailangan maging coachable ka. Ano ibig sabihin ng coachable? Huwag kang acting. Minsan kasi ang nangyari, sinasabi, upline. Natinan ko na yan. Alam ko na yan. NAO. Lagi nagtatapik yan si Coach Binat, si Coach Harold. Alam ko na yan, apply. Ba't pa ako attend dyan? Tanungin mo siya. Pagtapikin mo, sabihin mo, sige nga part, magtapik ka nga ng NAO. Hindi niya matatapik. Yes.
Ganyan po yung mga ginagawa ko before pag may mga leader ako na nagsasabi. Sabi sa akin, upline, natinan ko na yan. Sige, topic mo nga sa akin, NAO. Sabi naman, tawa lang siya. O, di ba? Doon nahuhuli mo yung tao pag alam na Yes. Doon nga lang, sa pag-talk nga lang ng mga simpleng ganun, hindi magawa. Pagyaman pa kaya. Pag-attend nga lang ng training, hindi magawa. Pagyaman pa kaya. Paano ka susundin ng mga leader mo kung hindi ka umati ng training? Kung hindi ka nakikipag-participate sa grupo. Okay? Tandaan nyo po, guys, our business, monkey see, monkey do. Kung ano yung ginagawa mo, siya rin gagawin ng mga leader mo. Yes, kung pabigat ka sa upline mo, pabigat din yung mga downline mo. Tandaan mo po, magiging upline ka. Kaya importante na umatin ka ng training. Okay? Always be coachable. Kahit yung upline mo, ano man yan, hindi man yan nakagraduate ng elementary man yan, undergrad, but successful dito sa business natin. Mas doon pa nga ako na-challenge, hindi nakapagtapos pero yumaman. 'Di ba? Bakit? Kasi ako po, college graduate, na-challenge ako sa mga tao na naging successful sa ganito negosyo na mga hindi naman nakapagtapos. Bakit? Anong meron sa kanila? Kasi nga, humble down sila. Okay? Hindi sila acne. Kaya importante, huwag kang acne. Okay? So, i-comment mo nga dyan, hindi ako acne. Ayan. So, next. Ayan. So, step 2 na tayo. Okay? After mong maka-attend ng training, importante na i-apply mo, syempre. Hindi naman yung basta-basta, attend ka lang ng attend. Okay? Hindi lang yung basta-basta na, apply, sige, attend ako. Bandang uli, hindi naman i-apply. Diba? Paano mo yan i-apply? That is the step 2. Diyan na papasok yung step 2, guys. Yung exercises. The 5 fingers of digital marketing. Okay? So, number 1, okay, prospecting. Okay? Application na to, guys, sa anong training, ha? So, ano yung prospecting? So, prospecting, pag-usapan natin, prospecting is the first step, okay? First step in the sales process, which consists of identifying potential customer, aka prospect. Okay, the goal of prospecting is to develop a database, likely customers, and then systematically communicate with them in the hopes of converting from potential customers to current partners. Ayan, so pag sinabi pong prospecting, dito na papasok yung application, mag-i-invite ka na, syempre. Diba? Hindi naman pwedeng attend ka lang ng training, hindi mo ina-apply. Okay? So gumawa ka, importante po na gumawa ka ng tinatawag na prospect list. Dapat meron kang prospect list notebook. Okay? Ano yung tinatawag na prospect list? Diyan mo isusulat yung mga positive prospect mo na gusto mong i-invite dito. For example, mga kay mo sa buhay, kakilala, kumpare, kumare, kaibigan. 'Di ba? Mga ka-Facebook, ka-Messenger mo, 'di ba? Ka-Twitter, ka-Instagram, lahat po 'yan. Okay? Sinusulat yan or ginagawa mo yan dapat sa tinatawag na prospect list. Sinusulat yan? Prospect list notebook. Okay, importante Bakit kailangan mo isulat sa tinatawag na prospect list? Tanungin mo ako. Kasi ganito yan, may prospect ka, hindi mo sinulat. Mauntog ka lang saglit, makakalimutan mo na. Totoo po, kasi ang tao po may capacity lang na maglaman or magpasok ng information sa mga isipan ko. Kaya importante po na sinusulat natin sa tinatawag na prospect list notebook. Okay? So next, yan, Facebook marketing. Okay? Magpo-prospecting ka, di ba? Kung naka-attend kayo ng module 2 noong nakaraan, okay, doon ko po tinuturo yung about doon sa prospecting, kung paano ka makakapag-invite through Facebook kasi adding friends and sending friend requests. Okay? So learn prospecting. Ito yung tinatawag ko na form. Ano yung form na yan? Family, occupation, recreation, and message. Okay? So pag sinabi pong prospecting na prospecting skills na form, ito yung mga hindi mo kakilala na gusto mong i-invite sa business. Okay? Kakamustahin mo sila, for example, sa Facebook mo lang nakilala, kakamustahin mo yung family. Okay? Tatanungin mo yung trabaho. And then next, hahanapan mo siya ng butas, paano mo may invite sa business. Okay? For example, problema niya, yung anak niya. Yung anak niya, addict na addict sa online games. Ngayon ang gagawin mo, alam mo sis, invite mo yan dito sa business namin. Bakit? Kasi dito naglalaro na siya, tuwan-tuwa ka pa. Kasi bakit ako tuwan-tuwa? Kasi nga kumikita ka sa negosyo natin. O, di ba? Ganun yun, recreation. Kumbaga, hahanapan mo siya ng paraan. Hahanap ka ng paraan paano mo siya ma-invite sa negosyo kahit negative siya sa network marketing.
Tapos sabihin mo, for example naman, ganito, tagal ko na nga sa trabaho ko eh. Wala akong naiipon. O, invite mo sa business. Di alam mo sis dito. Dati rin ako, naintindihan kita, ganyan din ako dati. Alam mo, ganito ginawa ko, nag-join ako dito sa Crowd 1, kumita ako ng euro. O, di ba? So ngayon, nakakapag-ipon na ako, paunti-unti. O, di ba? That is a recreation. Okay? Hahanapan mo lang siya hanap ka ng paraan para mo siya maiin. Next, message. Siyempre. Okay, importante yan. Message po. Siyempre, mag-iwan ka ng message na talagang tatatak sa isip niya. Okay? Para yung kausap mo, kahit na negative yan sa networking, may iwan mo siya ng message na dapat talaga mag-join siya. Okay? So next. Okay? So umattend ka ng mga, sabi ko nga sa inyo, umattend kayo ng Facebook marketing. Okay? Since online marketing tayo, bakit kailangan yung Facebook or online marketing? Alam nyo po, kaya mo makapag-prospect ng mas marami kung gamit po ang Facebook. Okay? So dati kasi noon, ito guys sa offline kasi, ang ginagawa po namin, offline kasi naranasan ko rin yun before ako tumalon sa online Ayan, so ganito po yan. Okay? So, ganito po yan guys. Noong dati kasi namimigay kami ng mga CD, nagbibigay ng mga videos. Kung may mga offliner dito na abutan yon, ayan, so ganun po yung ginagawa namin. Nagpa-flyers kami, nagbibenta kami ng mga kung ano-ano. Yan yung mga naranasan ko dati before ako napunta sa online marketing. Okay? So ngayon, sabi ko, mas konti yung na-market ko. Ang ginawa ko, nung tumalon ako sa online, mas marami talaga yung na-prospect ko. Yes, minsan umaabot sa isang araw, 100. Yes, prospect pa lang yun, mga passive prospect. Okay? Through Facebook. Kaya importante po, umattend ka talaga ng Module 120 ng Facebook Marketing. Para matutunan mo kung paano ka makakapag-prospect. Lalo bukas o Monday, Module 2 tayo. Kaya dapat umattend ka. Okay, 9 p.m. Ayan, so next. Yan napapasok guys, yung inviting. Okay, step 2 na tayo. Siyempre, nakapag-prospect ka na. Paano mo naman siya may invite? So, meron tayong 3 paraan paano ka makakapag-invite sa negosyo. Okay, so number 1, direct approach. Number 2, indirect. And number 3 is super indirect. Ano tong direct approach na to? Pag sinabi pong direct approach, yung i-invite mo siya, diretsahan na business na. Okay, wala nang paligoy-ligoy. Yan po yung kadalasan na ginagawa ko po through online. Hindi ko na sinasabi na kung ano-ano pa, kaibigan, hindi na. Diretsahan na talagang ini-invite sa business. Nagsisend ako ng mga script. Sabi ko sa kanya, hello, alam mo na ba kumita gamit yung Facebook? Ganun lang po, kadali. Yes, direct approach po yun. Okay? Kaya naman, pag may nasalubong ka, ganito yung ginagawa mo. Indirect approach naman, ganito po yung indirect approach. Sa offline, ito naranasan ko sa offline Ginagawa ko po dati, may katabi ako sa jeep. Yung katabi ko sa jeep, may orasan. Ay, may relo. Orasan tuloy, ang laki pala nun. So, may relo. Ang ginagawa ko, kahit alam ko yung oras, pinuhubad ko yung relo ko. Binapasok ko yung cellphone ko sa bag, tapos magtatanong ako sa kanya. Anong oras na? Sasabihin niya oras ng katabi ko. Pag nagtanong ako, ngayon, ang gagawin ko, taga saan ka? Taga Bicol. Ayan, so taga Bicol din naman ako, sabi ko sa kanya. Taga Bicol ako, Sorsogon din ako Ayan, so sa yung mga Bicolana dyan. Ayan, so indirect approach yun, hindi mo na business pinag-usapan. So ngayon, ano trabaho mo dito sa Manila? Ano ko dito? Ano ko dito ngayon? Sabihin ng prospect mo. Isa akong tawag doon? Kargador ako dito. Ayan, so ngayon sasabihin ko, ayan, alam mo na ba kumita gamit yung Facebook? Ayan, so nagpe-Facebook ka ba? Gaganon ako. Nagpe-Facebook ka ba? Gaganon ako sa kanya kasi online Pero offline ko siya in-invite. May Facebook ka ba? Meron. Ayan, so add kita kasi naghahanap ako ng mga business partner na ini-invite ko dito sa negosyo na pwedeng kumita maximum mo pa yung mga euro. Okay? Pwede kang kumita dito bro ng euro. Ganun lang po. Indirect approach. Okay? Paligoy-ligoy muna. Hindi ko muna dinidiretso ng business hanggang sa mapunta na sa business. Pag alam ko kung saan ko siya kung saan mo siya susunggaban. Okay? That is an indirect approach. Next is super indirect. Ito naman yung patatagalin mo. Weeks, months, okay? Na ini-invite mo siya, okay, napakatagal po niyan. Okay? So, pero yung pinaka-the best dyan na ginagawa ko talaga, actually, yan, 3 na yan, is maganda naman po, wala naman pong problema. Tanim yung, tanim yung super indirect Tanim yan, kumbaga nagtanim ka na sa kanya ng business. Okay? So, pero ang pinaka-ginagawa talaga namin dyan is yung direct tsaka yung super, yung indirect. Kasi yung super indirect is na yan. Okay, so yun po yung 3 kinds of inviting. Okay?
para makapag-invite ka dito sa ating business, sa digital marketing. Ayan, so next, siyempre na-invite mo na siya, may presentahan mo na siya negosyo. Paano pag nagsabi siya ng how? Paano ba yan, kaibigan? Ayan, so ngayon, may 3 types of presentation. Okay, through online ito through online. So, number 1, video presentation. Okay, yan naman, paatinin mo siya sa mga online, Zoom training, digital business presentation. Pwede mo siyang paatinin doon. Okay? Pwede mo siyang papanoorin or sendan ng mga video presentation. Okay? Dito guys, kahit hindi ka marunong pang magpaliwanag, kung nag-send ka sa kanya ng video, yung video na yun kusang magpapaliwanag sa tao na yun. Okay? So yun yung una. Mag-send ka lang sa kanya ng video, yun na, tapos na. O kaya naman, paatinin mo ng DBP natin di ba everyday meron naman DBP, 3 p.m., 7 p.m., 9 p.m., o meron pa nga 1 a.m. O kung hindi siya maka-attend ng 3 p.m., 7 p.m. Kung hindi maka-attend 9 p.m., hindi maka-attend 1 a.m. O kung hindi talaga maka-attend, one-on-one mo. O kaya naman, sendan mo ng video. Okay? Yan lang po kabilis yung business natin. Kahit hindi ka magaling, kahit hindi ka marunong, talagang maipe-present mo or mai-share mo sa ibang taong negosyo. Okay? Number 2 presentation naman, ito naman yung tawag ko na script presentation. Okay? Copy-paste. Ito po negosyo natin, copy-paste business lang po ito. Kopyahan lang dito. Yes, actually ako guys, lahat ng nalalaman ko po sa ganitong negosyo, kinopya ko lang din po sa mga kumikita na. Ibig sabihin, yung sistema natin, kinopya, okay? Kinopya lang natin yan. Okay? Na dapat nating i-apply sa grupo natin. Okay? So, script presentation. Ngayon, yung script presentation na yan, may mga script tayo na ginagamit dyan. Okay? Paano mo ma-present yung business? Through script. Kasi minsan sinasabi, ay busy ako Hindi ako pwede i-video call. May mga ganon, di ba? Ay, kasi ganito po, aalis kasi ako. O paano mo may present? For example, offline o hindi siya makapag-ano. So, ang ginagawa namin, script presentation, mabilisan, send na agad. O babasahin niya, papanoorin yung video sa dulo. O, di ba? So, ganun lang po kabilis. Okay? So, number 3, video call presentation. Okay? Pag sinabi pong video call presentation, ito yung nakikipag-usap ka through video call. O kaya naman, i-invite mo sa mga house party. O, ganun lang po, kabilis ang negosyo natin. Kahit hindi ka marunong sa umpisa, tutulungan ka ng mga appliance natin. This is a helping business, hindi ka po nag-iisa. Okay? Sa umpisa, syempre, hindi mo pa maintindihan yung negosyo, pero bandang huli maintindihan mo. Sabi nga nila, pag naintindihan mo na yung negosyo, ibig sabihin, payaman ka na talaga. Ayan, so, importante po yan. Ayan, so, video call presentation, kausapin mo siya through video call. Yan, yung 3 types of presentation. Okay? So, next. Okay? After mong mapresentahan, importante to. Okay? Importante po ito na dapat mong matutunan. Yung tinatawag na ABC rule. Ano yung ABC rule na yan? Kasi after mong mapresentahan yan, kung gusto mo talaga siyang mas mapapositive, ipasok mo yung tinatawag na ABC rule. 99.9% ng mga nagjo-join sa negosyo dahil po yan sa tinatawag na ABC rule. Okay? May meaning po yung ABC rule. A is for advisor, B is for bridge, C is for client. Okay? Kung gusto mo maging positive yung kausap mo, after mo mapresentahan or after na presentahan ng business, i-apply mo yung ABC rule. So ngayon, alamin natin, paano nga ba ginagawa yung ABC rule? For example po, ito po, advisor. Pag sinabi pong advisor, yan yung mga mentor natin dito, mga upline, mga crossline, na kumikita sa negosyo. O kaya naman, yung upline na nag-guide sa'yo. Okay? Advisor yan. Next, B, bridge. Ikaw yan na nag-i-invite. Ikaw na nandyan nanonood, bridge ang tawag sa'yo. Okay? So sa akin, bridge din naman ang matatawag sa akin. Okay? Bakit? Kasi nag-i-invite din naman ako minsan. Okay? So araw-araw. Okay? So C is for client. Pag sinabi naman pong client, ito yung mga kaibigan mo, kaklase mo, katrabaho mo, mga prospect mo na gusto mong i-invite sa negosyo. Okay? So, important notice. Kapag gagawin nyo po yung ABC rule, importante po matching.
Okay? Pag sinabi pong matching, hindi po ito yung nasa zoo. Okay? Ayan, so dami na tawa. Ayan, so papatawa lang tayo. Ayan, so pag sinabi pong matching, okay, kailangan nagma-match. Yung ipapakausap mo na client doon sa upline mentor mo na gusto mong pabigyan ng advice. Okay? So, or bigyan ng advice. So ganito po yan. For example po, ang prospect mo, OFW. May mga upline ba tayo ditong OFW? Meron, wala? Meron, marami. O example lang po, si upline Mike Sultan. O OFW po yan. Pangalawa, o sino pa? Si upline, sino pa ba yung mga OFW dito? Sige nga, type nyo nga dyan, sino pa mga OFW? O yung upline ko, OFW. Sino ba yung upline ko OFW? Hindi ko alam eh. Ayan, so, o, sino pang mga apply natin mga OFW? O marami diyan mga OFW rin, o si Coach Dalin, o, di ba? Marami yan. Kung prospect mo OFW, ipakausap mo sa OFW para makarelate, di ba? So ito naman, for example po, pulis, di ba? May mga kapulisan tayo na nagjo-join. O anong gagawin mo? Ipakausap mo sa mga pulis, mas lalong mapapositive yan. O si upline Winnie Cruz, o si Nancy Cruz, upline Nancy. Okay, so idol po namin yung mag-asawa, si upline Nancy Cruz. So palakpakan po natin. Ayan. Importante po yan. Okay, matching siya. For example naman po, sino yung mga apply natin mga kapulisan? O, si upline Jill Del Rosario, yung asawa ko, nagpapa-ABC role ako sa kanya pag pulis eh. O, sino pa? O, si upline Giselle. O, yung apply natin. O, di ba? Si upline Mon. O, di ba? Para mas lalong mapapositive mo yung tao. Okay, so anong gagawin mo dyan? Ganito lang po gagawin mo. Ikaw na bridge, okay? For example po, ikaw na bridge, iti-tee up mo lang si upline. Okay? For example po, online. Online or offline yung gagawin mo. Okay? So, ang gagawin mo lang, iti-tee up mo si upline dun sa prospect mo. Okay? So, may do's and don'ts tayo dyan. Pag ikaw po ay nagpapa-ABC role. Kapatid, importante, very powerful kung tama mong magagawa yung ABC role. Yes. Kasi 99.9% nga na nagjo-join dito sa business, kung i-apply mong ABC role, mas mapapajoin mo yung prospect mo. Okay? So for example po, ikaw na bridge, may prospect ka, OFW. Ngayon, bago mo i-tee up yung upline mo, kausapin mo muna yung client. Partner, may papakilala ako sa iyo. Grabe, isa to sa mga upline ko. Example, chat or video call. Okay, so partner, may papakausap ako sa iyo. Grabe, itong upline ko na to. Kumikita to ng malaki dito. And ang laki na rin ng grupo, dating OFW, ngayon full-time nang ginagawa. Okay? So ngayon, ang gagawin mo ngayon, after mo makausap si prospect, okay? So kausapin mo na ngayon si upline nang hindi naririnig ni prospect. O kaya naman, nagbi-video call kayo, ibaba mo muna yung sa prospect, tapos babalikan mo siya. So anong gagawin mo sunod? Okay? So ngayon, kakausapin mo si upline. Upline, may kasi ako, may prospect kasi ako dito, FW. Okay lang ba, bigyan mo naman ng advice para mas lalo nating mapapositive dito sa business, hindi sa COVID. Ayan, so, ayan, so, mas lalo nating mapapositive dito sa business natin, sa digital marketing, sa Crowd1. So, ganun lang, kabilis. After nun, ilapit mo na si client doon kay client. Okay? Siyempre, bago mo sabihin na ilalapit mo yun si prospect upline, sabihin mo na agad kay upline yung background. Okay? Para alam na ni upline kung ano yung sasabihin. Upline ito, dating OFW. Upline ito, police. Ito po ay full-time niyang ginagawa yung pagka-police niya. Ngayon, part-time niyang ginagawa itong Crowd1. Upline ito, dating katulong. O, di ba? Upline ito, dati itong dating basurero. O, upline ito, dati po itong kargador. O, upline ito, dating grab driver. Ganun lang mag-tee up kay upline. Para at least nalalaman ni upline kung ano ibibigay na advice kay client. Okay? So, ito po yung mga pinagbabawal natin. Okay? So, may yung pinagbabawal. Kapag ikaw magpapa-ABC rule, okay? Huwag kang sabat ng sabat pag hindi ka naman tinatanong ni upline. For example, ganito ginawa mo. Upline, may prospect kasi ako dito. Ngayon, nag-ABC rule na kayo. Tinanong ni upline yung client. Sabi ni upline kay client, partner or prospect, kailan ka mag-join? Or kapatid, kailan ka mag-join? This week or next week? Ikaw naman sumagot, ito upline, grabe. Bukas na mag-join yan. Bukas upline. Di ba? Hindi ka naman tinatanong na upline, sumasabat ka. Huwag pong gagawin yun. Okay? So kung tahimik ka lang, tango ka lang. Ayan, so tango ka lang. Kung nakikita nyo cross screen, tango ka lang. Huwag kang sasabat pag nag-uusap. Pagayaan mo lang pag-usapin si upline tsaka yung advisor at si
client. Okay? So wag pong sasabat pag nag-ABC rule. Depende pag tinanong ka ni upline, doon ka na lang sumagot. Okay? So pag tinanong ka lang na upline, doon ka lang sasali sa usapan. Pangalawa, okay? So for example, offline mode. Offline mode, nag-ABC rule ka kay upline. Ikaw, sabi mo ngayon kay upline, sabi mo ngayon doon sa prospect mo siya sa client mo, wait lang sasabihin mo gano'n, wait lang kukuha lang ako ng kape. Mas maganda nag-uusap tayo may kape. Nag-uumpisa na yung ABC rule. Okay? So wag din po yung gano'n. Okay? Kasi nga, magugulo yung usapan. Okay? Pangatlo, okay, ito pa yung pinagbabawal pag nag-ABC rule. Wag tayong malikot yung mata ba? Kung saan sa nakalingon. Diretso lang. Kaya plain ka lang nakatingin. Okay? So, pang-apat, kailangan mo, okay, lahat ba yung sinusulat nyo? Pang-apat po, okay, pag nag-ABC rule ka, okay, online man yan or offline, okay, wag kang paalis-alis. Okay, wag ka pong paalis-alis. Yun yan, sabi nga sa kanina yun. Okay, so, nasabi ko na pala, no, wag paalis. So, yun na, pang-apat, importante po na ikaw is, ano ka lang talaga. Kumbaga, si client, willingness mo talaga siya na, yun, kaya ilalapit mo siya kay upline. So, yun. Okay? So, tatlo yung bawal. Okay? So, marami pa yun. Marami pang mga kaya dapat, importante na tama mo talagang nagagawa. Okay? Yung ABC. Okay? So, ano pa ba yung wag kang tawag doon? Wag tawag doon? Yun yung mga natin. So, may mga lang ako na, so, kalimutan ko iba. So, ayun lang naman yung mga basic, okay, sa ABC rule. Kumbaga, pag nagpapa-ABC rule ka, mo lang, i-go mo lang siya. Okay? So, tsaka dapat, alam mo na ni upline na yung prospect mo kung ano yung background. Okay? So, ganyan lang po tumatakbo yung ating ABC rule. Okay? So, sample po niyan. For example po, ganyan, online. Okay? So, video call. Kaya naman, group call. Okay? So, naaalala nyo, pag nagdi-DBP kayo, mayroong opening sharer, may closing sharer. ABC rule din po yung tawag doon. Yes. Kaya tayo nagkukuha or may mga sharer tayo every time na mayroong digital business presentation. Kasi nga, dito. Kasi nga, kailangan i-apply yun after ng presentation talaga. Yung ABC rule. Kaya ngayon, may mga sharer, opening sharer, or closing sharer, every time may DBP. Okay? For example, ganyan, online. Okay? Si prospect mo, or prospect ng leader mo, papakausap sa'yo, video call. O yung asawa ko po, isa nagpapa-video call din, nagpapa-ABC rule din po sa akin. Yes, kahit magkasama lang kami dito sa bahay. Ayan, so, siya sa baba, dito ako sa taas, doon ako sa baba. Ayan, so ganun lang po ABC rule kasi magkalapit lang kayo. Ayan, so ganun lang po. Okay? So online po yan. Okay, ito naman yung offline. Okay, after presentation, present yung business, and then after, ABC rule. Advisor ka. Okay, okay na yung mga upline. Kaya important po na nagtitiwala tayo sa mga uplines natin, kinikilala natin yung mga top earner. Yes, ako po hindi po ako nahihiya na lumapit sa mga top earner. Bakit? Kasi sabi nila, kung ano yung gusto mong marating, kumopya ka sa mga successful na. Yes, kaya kinakapalan ko yung mukha ko kahit hindi ko masyadong close yung mga upline, lumalapit tayo dyan. Ayan, so marami na kami ng mga nakuha ng mga sharer every time na may mga tawag dito, every time na may mga activity kami sa grupo. Okay, so thank you very much mga upline na mga every time na nag-humble service sa team po namin. Yan, so offline mode, ABC rule. Okay, very powerful talaga ang ABC rule. Online man yan or offline po, pwede nyo pong i-apply. Okay, so next, closing. Okay, importante na na-close deal mo yung prospect mo or yung client mo, ini-invite mo dito sa business. So ano nga ba yung closing na yan? So may mga sample script tayo na pwede nyong gamitin o kaya naman banggitin sa prospect nyo kung kinakausap nyo siya. So number 1, friend, sa mga na-explain ko, alin yung hindi mo na masyado maintindihan. Okay, that is the step 1 na itatanong mo. Pangalawa, sa mga na-explain ko, alin po yung hindi mo masyado nagustuhan. Okay? So kung may mga katanungan, so may mga rong kapabuang mga nakikitang dahilan para hindi ka mag-join. Diyan papasok guys, yung tinatawag na handling objections. Dapat alam nyo po kung paano po mag-handle ng objection. Ano yung tinatawag na objection? Naalala nyo ba every time na nag-i-invite kayo, sinasabi walang pera?
O every time sinasabi busy, walang time. That is a objection. Yes, sinasabi minsan, sa ano pa yung sahod ko, katapusan eh. May mga ganun, di ba? Wala pa akong pera ngayon. May pinagkabalahan pa ako. Objection po yung tawag. Yes. Dapat alam nyo kung paano sasagutin ng tama yung objection. Okay, so pwede nyo naman yung research sa ano. Kaya naman, may mga trainings din tayo dyan. Pwede kayong umattend on how to handle objections. Okay? So, kasi pag nasasagot mo ng tama yung mga tanong, kasagutan ng prospect mo, mas na 100% napapajoin mo yung prospect. Yes. So next, step 4 po. Since nagustuhan mo po yung negosyo, kailan mo po ba ito? Tatanungin mo agad this week po ba or next week? Bakit kailangan this week or next week? Yung tanong kasi na yan, nakaka-pressure yun sa prospect. Kailangan hindi ikaw yung mape-pressure. Okay, tandaan nyo po, sa lahat po naman dito, minsan kasi tayo yung nape-pressure eh. Yes, naranasan ko yun na nag-uumpisa ako dito eh. Nakaka-pressure talaga sa nag-uumpisa. Pero habang tumatagal, syempre, nababago natin yan. Ayan, so, tatanungin mo siya this week or next week. Kasi hindi niya masasabi na next month pa kasi sa next this week. Di ba? Anong gagawin mo? Tanungin mo agad ng gano'n. Sasabihin niya, next week. Sige. Positive prospect. Sulit sa prospect. Ganun lang po kadali. Still. Yes. Next, follow up. Okay? So, paano mo naman ang pa-follow up? Ayan. So, lahat ba dito nakikinig pa? O type 8 nga dyan. Kung gising ka, mamaya tulog ka na, nakikita kita sa camera. Ayan. So, type 8. Ayan. So, follow up po, importante na kahit magaling kang mag-prospect, magaling kang mag-invite, magaling kang mag-present, marunong kang mag-ABC rule, marunong kang mag-close deal. Kung hindi mo naman napapollow up, kapatid, goodbye Philippines. Huwag kang mag-alala. Mapupunta na yan sa iba. Ayan. So kung hindi ka marunong kung mag-follow up. So may mga paraan tayo na pwede nyong i-apply kung gusto nyong mag-follow up ng prospect. Okay? So through online or offline man. Ito, gamit yung Facebook. Pwede nyo siyang itag sa mga post mo. Yung mga new business partner mo. Itag mo yun. Yung mga positive prospect mo. Mga na-join mo na. Okay? So pwede mo yung tag. Okay na naman. Pasahan mo sila sa message. O di ba? Noon kasi meron tinatawag yung text brigade eh. Sino nakakaabot nun? Meron kaming sistemang ganoon dati, text brigade. Padadaanan mo lahat yung mga prospect mo. Tataddarin mo. Naalala niyo yung cellphone na ano dati? Yung tawag doon? Yung 3310. Naalala ko yan eh. Pagka nagpipindot tayo noon, text brigade, one send, send to all. Lahat ng prospect dadaanan na. Di ba? One send ka lang yung message, same not same pa lang din. Di ba? Yun yung cellphone dati, text brigade yun. Papasama sila ng mga message, mga quotes. Ngayon, through Facebook. Di ba? Kung yung upline mo, pinapadaanan ka niyan everyday ng mga good morning, kain tayo, that is a, mga success story, follow up yung tawag doon na dapat mo ring i-apply. Okay? So next, ayan, so sympathize your new leaders. Importante po na nakukuha natin talaga yung simpatsya ng mga leader. Kasi bakit? Mas lalo silang magiging successful dito. Or gusto nila, kung gusto mo talaga makuha yung loob nila, dapat araw-araw yan. Kahit napa-join mo yan kahit leader mo na yan, okay? Huwag mong iiwanan, huwag mong bibitawan. Follow up mo pa rin. Taanan mo pa rin ang follow up. Okay? Minsan kasi nangyari, napa-join na, iiwan na sa ere. Okay? Nakuha na kasi yung gusto. Okay? So, yun po yung yun yung aalisin nyo po. Okay? Iiwasan po natin yung nagpa-join ka, iiwanan mo lang yung leader mo. Okay? I-keep mo yan. Paano yung keeping? Follow up. Everyday, kamustahin mo, partner, kamusta ka? Huwag yung kakamustahin mo lang pag yung pay-in. Okay, ito po ganito po kasi nangyari. Kakamustahin mo, partner, kamusta? Ilan ba pay-in mo? Grabe ka, upline. Bakit mo kinakamusta yung pay-in kaysa kamustahin mo yung leader mo? Kamustahin mo yung leader mo. Huwag lang puro business. Okay? Follow up mo rin siyempre kung kamusta na yung kalagayan niya, pagiging OFW, kamusta na yung family niya, kamusta yung kalagayan niya. Huwag tayong more on business. Okay? So, kumaga, kaibiganin mo talaga yung mga leaders. Okay? So, natin yun iiwasan po natin yung pinapajoin lang natin tapos iiwanan natin sa lahat naman yan nandito, mababait naman yan, nasa labas yun. Yes, wala yan dito sa loob. Lahat dito, nagkikip ng mga leader, naniniwala po. Ayan, so pwede ka rin mag-send sa mga prospect mo, ng mga lifestyle mo, pagkain na kinakain mo, yung mga place kung nasan ka. Partner, grabe, nandito ko ngayon sa Tagaytay.
Partner, nandito ko ngayon sa Zoom. O, di ba? Follow up mo siya. Okay? Next, i-follow up mo sa mga important activities. I-inform mo sa mga next meeting, training, okay? Kaya naman, inform mo siya sa mga online academy, na-enroll mo na siya. Okay? Importante na napapollow up natin yung mga prospect. Kasi useless lang din eh. Na magaling kang mag-present, pero hindi mo napapollow up, useless lang din po. Okay? So that is a follow-up. Okay? So yan po yung step 2 exercises. Na-apply mo na. Anong susunod mong gagawin? Okay? So importante sa step 3 po, yung centering. Okay? So ano tong centering? Siyempre, yung prospect mo, positive prospect na. Okay? So isa-isahin natin. Kung yung prospect mo is positive na yan, gusto na talaga mag-join, minsan kasi sinasabi, katapusan pa kasi ako yung pera ko. Ano pa kasi yung pera ko, this October, April 30 pa kasi yung sahod ko, o May 1st pa kasi yung sahod ko. O yun, positive prospect na yan. Anong gagawin mo? Pwede mo na siyang ipa-welcome sa chat. Dapat meron kayong tinatawag po na welcoming chat room sa Messenger. Yes, yep. Pwede nyo naman i-apply yan, guys. Tawag doon is a reservation technique. Okay? Sinabi pong reservation technique, kaya itong training na to para sa mga official member, itong training natin na to na system. Bakit? Kasi yung mga prospect natin, pwede natin ganunin po. Okay? So, pwede mo siyang i-reserve. Sige, pwede mo sabihin, partner, since positive ka naman, alam mo ba, partner, may sistema kami sa grupo na makakapag-umpisa ka agad na aralin yung negosyo at pwede mo na agad magawa yung business. Okay? So, ipapasok na kita sa group chat, gagawaan na kita ng tinatawag na welcoming poster. Mamaya ipapakita ko po yung tinatawag ko na welcoming poster. And then, papasok mo siya sa welcoming chat room. Okay? Umattend ka ng training, papa-attenin mo yung prospect mo ng training. Okay? I-enroll mo siya sa online academy, step 3. And then, meeting room. Okay? Importante na meron po kayong meeting. Lahat ba dito nagpapamiting? Type 1 ka nga dyan kung nagpapamiting ka. Kahit yung leader mo, nag-iisa pa lang yan. Nag-uumpisa po lahat sa isa. Okay? For example po, piso. Hindi naman mabubuo 1 milyon ng walang piso. O sino mga nagpapamiting dyan sa grupo? O lahat naman ata dito nagpapamiting po sa grupo, di ba? So alam nyo ba guys, kapag ikaw mismo nagpapamiting ka sa grupo, leader type ka na. Yes, one of my mentor na nagsabi sa akin ng ganitong about dito sa business natin. Mentor na nagturo sa akin dito. Sabi niya sa akin, kapag ka ang leader mo nagpapamiting na yan, leader type na yan. Ayan, so nakita ko po, ang dami talaga dito. Di ba? Ang dami na dito, mga leader type na. Nagpapamiting na kayo? Mini-meeting mo na yung leader mo kahit nag-iisa pa lang yan. Lahat ng mga leaders mo worldwide, mini-meeting mo yan through Zoom. Or offline man kayo. Okay? So, bakit kailangan ng meeting? Okay? So, syempre, importante na nakukuha mo yung mga suggestions ng grupo. Okay? Meron kayong tinatawag na brainstorming. Okay? Sinabing brainstorming, kung paano nyo mapapaglago yung grupo. Goal setting sa grupo. Okay? Sabi ko nga, importante na nakikip. Para makip mo yung grupo mo, magpa-meeting ka. That is the strategy na pwede nyo pong i-apply para makip nyo kahit sa online yung grupo nyo. Okay? So ngayon, nauso na ngayon yung Zoom. O, pwede kang mag-plan sa Zoom. Magkano lang naman ang plan sa Zoom, di ba? O, umaabot lang ng 700 o 100 participants na po yun. 1 month po ang capacity niya is 100 po. Ang niya 700, babayaran mo lang sa Zoom. O, pwede ka na magpa-meeting. O kaya naman sa Messenger, video call mo yung mga leaders mo. For example, 8 yung leader mo. Ilan yung capacity ng Messenger? 8, di ba? O, i-video call mo sila everyday. Bakit kailangan magpa-meeting? Siyempre, para nabubuhay mo yung mga leader mo. Okay? So, kung may mga tulog kang leader, hayaan mo lang. Okay? So, dito naman kasi nga guys, may mga susunod talaga rin din. Okay? Naalala ko noon, sabi ko sa asawa ko, may mga leader talaga na hindi maiiwasan talaga na pasaway. Okay? So, ito lang po, pakatandaan nyo palagi. Lagi nyong sabihin sa sarili nyo, lahat ng susunod sa'yo, yayaman. Yung hindi susunod, hayaan mo na sila. Yes. Huwag mong dadalhin yung pabigat. Dalhin mo yung magaan. Ano yung magaan? Yung sumusunod sa'yo. Yes. Yan yung sinabi ko sa asawa ko, sabi ko, ayaw mo na yung mga pabigat. Dalhin natin yung magaan. Ayun. Bumulusok yung grupo niya. Kasi nga, sabi ko nga sa kanyang gano'n.
Kasi once na dinala namin yung pabigat, ano mangyari? Siyempre, ang bigat nun sa network. Yes. Ano yung mga mabigat, yung matigas ulo, ayaw mo kumati ng training, ayaw kumati ng meeting. Okay? Kaya importante na is dapat nyo talaga na hayaan nyo lang sila. Kasi darating yung time, susunod at susunod din yung mga yan. Okay? Kaya importante yung mga pa-meetings, Zoom training, mga Zoom meetings nyo sa grupo. Okay? And then, pwede nyo ipasok yung mga positive prospect nyo sa group pages. Okay? Para mas lalo silang napapalo. Okay? So, yan lamang po guys. Step 1, Step 2, at Step 3 na pwede nyong i-apply dito sa negosyo natin. Yan yung sistema na dapat mong i-apply dito. Okay? Napakadali lang. O after mo ng Step 3, yung prospect mo, papatinin mo ng training. O sunod, papagawin mo siya. 5 fingers. O sunod, centering. Yes. Paulit-ulit, 3 bilog. Kung sabi mo nga sa sarili mo, naniniwala ka doon sa mga bilog-bilog pag bagong taon, o ito, mas maniwala ka dito. Dahil yan 3 bilog na nakikita mong yan, kung yung mga bilog na prutas na sinasabi mo tuwing bagong taon, pampaswerte, o ito, mas maswerte sa'yo, papayamanin ka ng sistema na yan. Yes, bakit? Subok na po namin yan na ina-apply lang po natin. Okay? So, Step 1, Step 2, Step 3. Paulit-ulit, iduduplicate mo. Guys, duplication po ang kailangan dito sa group or dito sa business na pinasok mo. Law of leverage. Pag sinabi pong law of leverage, multiplication of time and effort through other people. Hindi mo na kailangan pang gumawa. Darating yung time. Wala kang ginagawa, kumikita ka. Yes. Darating yung time, less effort na yung ginagawa mo. Yung dating ginagawa mo nag-invite, baka darating yung time, mga leader mo na yung kusa nag-invite kasi nga, na-duplicate ka. Duplication po. Okay? Ang dapat mong i-apply. Hindi yung invite ka lang ng invite, nakakapagod yun. Okay? Bakit? Kasi naranasan ko yan before. Invite lang ako ng invite, hindi ko nakikip. Hindi ko napapakati ng training. Wala akong meeting. Nalagas yung grupo ko. Yes. Sa previous company ko yun. So, nalagas yun. Kasi nga, hindi ko ina-apply itong sistema na to. Ngayon, nung ina-apply ko dito sa company natin, nagulat ako. Totoo nga. Kasi 3 months time, yes. Yung asawa ko po, nung in-apply namin yan, nagka-resulta po yung grupo namin. Palakpakan naman po natin yan. Ayan, so hindi po ko po yung pinagyayabang. So, pang-inspire lang po yung para po sa mga nag-umpisa, wag po kayong mawala ng pag-asa. Bakit? Kasi kami po, nag-umpisa lang din 2. Nung in-apply po namin yung sistema na yan dito sa negosyo natin, sumabog po yung grupo namin. Ayan, so palakpakan din po namin yung grant apply namin ng Unstoppable Victory, isa sa mga nag-guide sa amin dito. Grabe, thankful talaga kami na dinala talaga kami dito, nabaliw talaga ako sa negosyo. Yes, totoo po, baliw na talaga ako sa negosyo. Sabi ko, one time, lahat ng mga leaders ko, lahat ng mga nandito, sabi ko magkakaresulta talaga dito basta sumabay ka. Basta i-apply mo lang yung sistema na itinuro natin. Ayan, so, ito po yung tinatawag po na welcoming logo. Pwede ka niyan mag-create, pwede kang gumawa, okay, ng sarili mo. O lagyan mo ng logo ng team mo, lagyan mo ng mixer, lagyan mo ng ano. Welcoming logo po. Gawan mo yung positive prospect mo. Ayan, so ito naman yung welcoming poster. O, para pag ipapasok mo siya doon, yung positive prospect mo, na i-reserve mo siya, okay? Pwede na siya makapag-umpisa ng business, i-enroll mo sa online academy, okay? O, para mas maramdaman niya na member na siya, mas lalo siyang mapapositive. Okay? So yun guys, tapos na po ako. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Teamwork po ang mahalaga dito. Huwag kang mag-isa. Yes. Sumabay ka sa upline mo, sumabay ka sa sistema, dahil napakalupit na po ng sistema na dapat nating i-apply guys. Ang ganda na po ng Crowd1. Dito talaga ang dami na pong pinayaman. Bakit? Kasi nag-umpisa pa lang po, less than 2 years ang kumpanya. European company. O di ba? European affiliate company, di ba? Ganda po, 29 million members worldwide. Di ba? Gagawin mo na lang talaga, i-apply mo yung sistema, teamwork talaga. Okay? Huwag kang mag-isa. Huwag yung gumagawa ka ng sarili mong sistema. Kung ano-anong sistema ginagawa mo. Ito na guys na, Unstoppable Generals. Unstoppable system po ito na dapat mong i-apply. So yun lang guys. Maraming salamat po muli. Ako po si Benar Batalyer na nagsasabi. Kapatid, kung nagpapagod ka lang din at nagpapakapuyat dyan sa ginagawa mo, gawin mo na tong Crowd1. Sigurado ang pagyaman mo.
grabe, tayo naman ang next na magiging successful dito na ikaw na nanonood. Thank you. Balik ko na po sa ating malupit na host, Upline Christy Jose. Ayan, so thank you po malupit. Ayan, so God bless po sa lahat. Yes, so thank you so much po, Coach Binar. So napakalupit po. So grabe. So ayun. So I hope po marami kayong natutunan kasi ako marami din natutunan. Na-refresh ako kasi actually yun nga tama yun kasi galing kami sa dating namin company na itong training na to, grabe. Kakaiba talaga. Pag sinunod mo yung sistema na to ng